members of the officers ng klase. So this is a merge class for EE 1201 and 03. Okay. And today is April 29, 2026. Iimik kayo pag may i-admit ha. Hindi ko kita ang Gmail. Ako ay nasa sa notes na. Wait, kukuha lang ako ng tubig. Wala nang dati tayo. Meron pa. Vargas. Okay. So, for 1203, let's continue with test for symmetry. And a review for 1201 because I guess I was able to include the discussion on test for symmetry during your time. Kasi medyo humaba yung oras natin, no? That time. So, for the topic, first topic, before we get the area, we have the test for symmetry. Test for symmetry. Anong advantage nung marunong ka nung idea kung ang curve mo ay symmetric with respect to the polar axis? Ito yung polar axis, yung pinaka-x-axis, no? Yan yung polar axis. Yan. Itetest natin kung ang given polar equation ay symmetric with respect to the polar axis. Sunod nating test ay itetest natin kung siya ay symmetric with the pi over 2 axis or the 90-degree line. Pwede din natin siyang tawagin the 90-degree line. No? Okay. And the last test that we're going to have is symmetry with respect to the pole. Ito yung pinaka-pole niya. Okay. So, tatlo ang ating test na gagawin.
Kaya yan ay with S. Una muna, pag tinest kung siya ay symmetric with respect to the polar axis, we say that we replace theta by negative theta. Okay. To test if it is symmetric with respect to the pi over 2 axis, we replace theta by pi minus theta. And to test whether a polar curve, a polar equation is symmetric with respect to the pole, we replace theta by the binomial again, pi minus plus theta. Okay. We have the first example. First polar equation that we're going to have is r is equal to 3 cosine 2 theta. Okay. Kahapon or last meeting, sabi natin ito ay rose curve equation or petal curve equation where k is 2. If k is even, we have to multiply it with 2 because 2k is the number of petals. We say that this is a 4-leaf rose. Ayan. So, kita na natin sa 4-leaf rose kung saan siya symmetric. No? Kasi pag symmetric siya sa polar axis, ano man yung itsura niya sa taas, magmi-mirror image siya sa baba. Halimbawa, ito yung isang petal. Ganyan, ganyan yung itsura ng isang petal. Yan. Hindi ka na magsa-substitute ng values from 180 to 360 para ma-include mo sa table of values mo. I-mirror image mo na lang na yung isang petal ay kamukha nung nasa taas. Ganyan gumamit ng idea ng symmetry with respect to the polar axis. Somewhat like that. Kung ano yung itsura ng petal sa taas as you substitute values from 0 degrees to 180 degrees, that will depict the same curve below it kasi symmetric siya with respect to the polar axis. Pag naman na-test mo na symmetry siya with respect to the pi over 2 axis, ano man yung nakita sa kanan, na, ano man yung nakita sa kanan, yun na rin ang makikita mo sa kaliwa. Dito, nag-substitute ka ng values pamula 0 degrees papuntang 90. 0 degrees papuntang 90 degrees. Kung sa radian, pamula 0 radian to pi over 2. Yun ang naging laman ng iyong table of values. Ang table of values mo ngayon, hindi na xy ang laman, r theta na. R theta. You substitute values of theta starting from 0, then you take the next special angle 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. So, nag-depict yun ng, nung ma-plot mo at na-connect yung points, nag-depict yun ng kalahati ng puso. So, since na-test mo na may symmetry siya with respect to the y-axis or the pi over 2 axis, no need for you to substitute values pamula greater than 90 to here para mabuo ito sa kaliwa, no? Basta susunsunin mo na lang. So, parang titingnan mo dito na yun, tumama siya dun. So, dito, ganun din. Tatama siya dito na igaganyan mo. Yan.
tatagpuin mo. Ha? Gagamitan mo ng lapis, no? Para mabuo yung ating graph nung kalahati. Mabubuo yan kapag ka may plotted points ka na iyong ilalagay, no? So, yan yung may symmetry with respect to the pi over 2 axis. Kung anong itsura nung nasa kanan, yun din sa kaliwa. Paano naman sa pole? Makikita yung symmetry sa pole sa lemniscates. Halimbawa, Gumarnier, naririnig din siya. Ano, na? Yan yung may symmetry sa pole. So graphically, makikita mo siya as you plot and you connect the plotted points. Analytical solution will show us that replacing theta by negative theta, the resulting equation goes back to the original equation. So we try to replace theta by negative theta. R is equal to 3 cosine 2 times negative theta. Simplifying, R is equal to 3 cosine 2 theta pa rin. Because theta is equal to negative theta if it involves the cosine function. Let's try to set theta being equal to 60 degrees. Try to press cosine 60 degrees is equal to cosine of negative 60 degrees. Ayan. Kindly press. Check kung ito nga baga ay equal. Ito, pakipress sa calcu. For those who have a calculator on their side, equal ba sila? Hello? Nag-equal ba? Class? O1, O3. Sinong may calcu sa katabi? Pakipress nga na rin kung equal. Nag-equal pa. Ha? Nag-equal pa. Nag-equal. So, pwede natin siyang maipakita by an angle drawn in standard position, rotated in a counterclockwise direction. This is our theta. And drawing a perpendicular drop here, which makes a right angle here. So the right triangle now will have each side as x along the x-axis, y upward, Ma'am, and this is r. Yes. may nagpapa-admit po. Lingayo. Okay. Continuing, we have we get by the cosine function the cosine of that angle theta. For the SOHCAHTOA, its adjacent side over the hypotenuse. And then, rotating an angle in a clockwise direction, na, mag-rotate ka ng angle in a clockwise direction, magbibigay yun ng negative theta. And drawing a perpendicular drop, then, gaya niyan, na, dapat ari mag-meet, na. Okay? This will be your negative y kasi downward. This will never be negative r pa rin yan. Same, x pa rin ito. Diba? Kaya yung cosine ng iyong negative theta rotated in a counterclockwise rotation is still the adjacent side. Narito ka na, din ang tingin. Adjacent side. Ang adjacent side ng tetang ito rotated in a clockwise direction is still this x.
over the hypotenuse. They are equal. That's why with the cosine function, this, when replaced by negative theta, will be the same as cosine 2 theta pa rin. Kaya yung lumabas na ito ay bumalik sa original. Sabi natin, if the equation is unchanged, then the polar equation is symmetric with respect to the polar axis. The polar axis. Aside from saying is symmetric, pwede mong sabihin has symmetry. Has symmetry. Pwede mo ring sabihin is symmetrical. Meaning, what graph can be seen above the x-axis will be the same as the graph that can be drawn below it. Kasi yung polar axis refers to the x-axis in the rectangular coordinate system. So yan yung ating example kung saan siya ay may symmetry sa polar axis. Kailan naman siya walang symmetry? O yun ding example natin kahapon na mga equations. 2 plus 2 sine theta. Anong naalala kahapon kapag ang A ay equal sa B sa limason? Magbibigay siya ng graph na cardioid. Yung heart-shaped curve. So, replacing theta by negative theta, this will become 2 plus 2 sine negative theta. Ito hindi equal dun. Kasi kung titingin ka dito ngayon sa ating graph, para sa sine ng theta, equal siya sa opposite over the hypotenuse. Para sa sine naman ng negative theta, equal siya sa opposite over the hypotenuse. They are not equal. They are not equal. Yung dalawa hindi equal. Unlike dito, equal. Okay, ganyan mo siya papakita. So ito, pag sinimplify mo, r is equal to 2. This negative will be multiplied by this. Magiging 2 minus 2 sine theta na siya. Magkaiba siya din hindi bumalik sa original. Kaya sabi mo, maglalagay ka ng decision na therefore, r is equal to 2 plus 2 sine theta is not symmetric with respect to the polar axis. Dito, nag-equal ang iyong decision. Therefore, r is equal to 3 cosine 2 theta is symmetric with respect to the polar axis. Yan, lalagyan mo ng decision. Punta tayo sa padalawang test.
Unang test ito, letter A. We have letter B. Sa test ng letter B, itetest natin kung siya ay symmetric with respect to the pi over 2 axis. Sabi, replace theta by pi minus theta. Given. Pwedeng arin na rin ang gamitin. Dahil hindi siya symmetric sa polar axis. Tingnan mo kung symmetric siya sa y-axis or sa pi over 2 axis. O r is equal to 2 plus 2 sine theta. Ang i-replace sa theta, replace theta by pi minus theta. Itong theta, papaltan mo nun. Okay. R is equal to 2 plus 2 sine theta will be replaced by the binomial. Ayan. And then, i-distribute mo. 2 plus 2 sine pi. Pi yun ano. Pi, gamit yung ano natin, sin, cos, cosine. Sinong wala pang kopya nun? 0, 3, ano? Tayo, isasend ko lang sa 0. Nasaan ang GC ng 0,3 way? Okay. 0,3 array. Isasend ako sa inyo formula ng sum and difference of two angles. So, di ka titingin sa function at sa difference. It involves the function sign. So, we will use the popularly sabihin na natin sin, cos, cosine. No? Sin pi times sin theta. Pag ito ay minus, ito ay minus din. Sin cos. Sin cos pala. So, cosine ito. Sin cos cos sin. Kita? Sin cos cosine. Pi theta, pi theta. Take note, ito naka-product ha. Ito, independent siya. Hindi mo ito pwedeng pag-plusin. Baka mapag-plus mo, hindi pwede. Ito ay product na rin. Kaya diyan minsan sala ang ginagawa ng estudyante. No? Simplify. 2 plus your 2 will be multiplied by this. Result niyan. Sin 180. Oh, hindi na siya i-derive nang hindi kayo magtagal. Inyo na lamang i-press. Kayo ay allowed mag-calcu. Ano ang sin 180? Ang sin ay may kinalaman sa y. Ang 180 ay along the negative x-axis. So, 0 yun. Multiplied by cosine theta minus cosine ng 180. Ang cosine may kinalaman sa x. Ang 180 along the negative x-axis. So, ang cosine 180 ay negative 1. Kung hindi maniwala, i-press. And then, multiplied by sin theta.
Ibinabalang are. Parang are ibinabalang. Ang may value ay ito at saka ayan. Oh. I-multiply mo ngayon yung nasa loob ng bracket. Ibababa mo ito, yung 2 ay isang term plus 2 times na may factor na 0, magzi-zero out itong product na yan. Tapos, negative times negative, positive na siya. Kaya ito ay magiging sin theta. Kasi negative times negative 1 is positive 1. Positive 1 times sin theta is sin theta. Tapos product. Ibaba si first term, kunin ang product, 2 sin theta. That is your R. Tingnan mo kung itong lumabas na iyong equation ay kagaya nung nasa taas na given. Kaya sabi mo, therefore, R is equal to 2 plus 2 sin theta is symmetric with respect to the pi over 2 axis or the 90-degree line. Pwede mo siyang i-verify using our mathway. We have R here, no? We have R here is equal to 2 plus 2 sin theta. 2 plus 2 sin theta. And we ask for its okay. As you can see, since positive siya, yung nag-separate sa first and second term ay positive, ang hugis puso mo ay pupunta sa positive y-axis. Hindi talaga siya symmetric sa polar axis. Symmetric siya sa pi over 2 axis. Whatever curve is found on the right of the y-axis or pi over 2 axis, the same or nagmi-mirror siya, nagre-reflect siya sa kaliwa nun. No? That's how we show the symmetry for pi over 2 axis. Next is the third test. We have symmetry with respect to the pole. Para ma-test kung may symmetry with respect to the pole, we replace theta by pi plus. Ipa-plus mo lang. Ayan. Let's have an illustrative example, the one which we have used yesterday. Ayan. Okay. So, replacing your theta by pi plus theta, we have sin 2 times pi plus theta. Simplify mo muna bago mo gamitan ng sin cos cosine. 2 pi plus 2 theta. Ito yung pinaka-angle nitong function na to. Kaya magfo-fall siya sa sum of two angles using the function sin. Sin cos cosine, we have 4 sin 2 pi cosine 2 theta plus sin cos cos sin. Okay. Value nito, ang pi nasa 180, another pi, so 2 pi na siya pagdating niya sa 360. Sa 360, ano ang value ng sine?
This has something to do with y. Sa 360 degrees, wala kang 1. Okay, multiplied by cosine 2 theta plus, ano ang cosine niya? Cosine dito sa 360 ay 1 multiplied by sine 2 theta. Okay. Magzi-zero out are. Tapos, ang matitira ay product nito. Ang product niyan ay sine 2 theta. The left side bring down. This goes back to the original given. So, therefore, sasabihin natin, therefore, r squared is equal to 4 sine 2 theta is symmetric with respect to the pole. Let's try to see this in a graph using our app. So the left side is being raised to the second power. Okay. And then this is 4. And then this is sine 2 theta. And let's ask for its graph. Okay. That's how a graph looks like if it has symmetry with respect to the pole. No? Our goal now, after identifying the graph as well as its symmetry, is to find the area of the given polar region as required by the problem. Area of polar regions. Okay. Find the area. Atin mo nang balikan yung pagkuha natin ng area. Nung ang given sa atin ay rectangular equations. Yung mga area ng plane regions na naaral natin. Anong ginawa natin para makuha ang area nun? We were guided by the idea of what? Idea ng limit of a sum. Limit of a sum. At saka yung area ng rectangle. Yan. We were able to find the area of the region by a representative element drawn in a form of a rectangle. And then, as the rectangle increases from a certain limit A to B, kung siya ay pakanan, sabi natin, sa papunta ang ating kuha ng limits sa pa-x. Pag siya, ang file ng rectangle ay pataas, ang kuha ng limits natin ay sa pa-y. So, nagawa natin yon at naiintindihan. Sa ngayon na polar na ang equation natin, ang pagkuha ng area natin, areas ang kinukuha. Sa areas naman ng regions pa rin na binubuo ng polar curves, syempre, guided pa rin tayo ng limit of a sum. Nandyan pa rin yung limit of a sum natin.
Kasi gagamitan natin siya by the Raymond's summing, yung pinagsasama-sama. Pinagsasama-sama yung rectangles. Ngayon, hindi na rectangles ang ating pagsasama-samahin, kundi areas na ng sectors of a circle. Yan. No? Mag-recall tayo ng formula ng sector of a circle, area. Formula for area of a sector of a circle. Sorry, yata ay the article of the sector of a circle. Yan. Alin po ba, ma'am, yung tinatawag nating sector? Halimbawa, meron ako dining circle. Narini ang aking center. No, halimbawa, meron akong radius diyan, meron akong another radius din, meron akong naipod may something na talaga sa aking Apple Pencil. Yung tip ay hindi na kasing dati na ipod. Pero let's say hindi siya umipod, ito yung ating theta. Ang tawag mo sa theta ay central angle. Tapos ito ay radius. Another radius, ang plural sa kanila ay radii. Ano? Tapos, ito yung arc mo. Yan. Yung daw portion ng circle bounded by the arc and the two radii, ang tawag ay sector. Ang tawag ay sector. Yun, sector. Definition of a sector: the region or portion of a circle bounded by an arc and the two radii. Pag kinuha ang area niyan, yung shape na parang pizza pie na yan, kukunin mo ang area niyan by the formula 1/2 r squared theta. No? Yan, 1/2 r squared theta. Kaya kung ikaw ay may equation na r is equal to the function of theta, and meron kang region na gusto mong kuhanan ng area. Ayan. So, makukuha mo ang area ng region na yan. Ito ay ipoprolong ko as ray. Ipoprolong ko ito as ray. Dahil tatawagin ko siya na subtended angle theta, and I will call it that as alpha. And another subtended angle from here, ito itong malaki, ang tatawag ko sa kanya ay beta. Okay. Kukunin natin yung area ng region na ito. Ito. Binubuo ng dalawang rays na green. Gamit yung idea ng sector. No? Kasi dito, makakadraw ka ng small sector. Ayan. Na pwede mo pa siyang paliitin ng paliitin ng paliitin
Tapos yung kanyang angle dito, theta, ay very thin slice ng sector. Siya ay may differential element na ang tawag natin ay d theta. No? So, itong region na ito ay po pwede uling bumuo ng sobrang daming pizza pie na po pwedeng panipisin ng panipisin ng panipisin. Very thin slices of sectors. Na pag pinagsama-sama mo sila, doon na anchor ulit ang formula ng area ng region na yan, which is equal to 1/2 times the integral whose limit ranges from alpha to beta of your r squared d theta. Ito ngayon ang formula ng area ng polar region na tinutukoy na sa figure natin ay capital R. Galing siya sa area ng sector ng circle. Nagkaroon lamang siya ng limits kasi bounded siya ng ray na ito at ng ray na yan. Since tayo ay may small central angle doon, which has a differential element, and that we call it differential of theta, these limits now are no longer x, no longer y, no longer r, but an angle theta and beta. So, naipaliwanag na kung saan galing ang formula ng area ng polar region. Tayo ngayon ay mag-solve na. Find the area of the region bounded by the cardioid r is equal to 2 plus 2 cosine theta. So, ini-expect mo na saan siya may symmetry. Ini-expect mo na symmetric siya sa ano. Anybody? Kasi sa solution mo, dapat magpakita ka ng test for symmetry para ma-complete mo. Test for symmetry. Para ma-complete mo yung points para sa item na yon, kailangan may solution ka ng test for symmetry. Ita-test ko siya sa symmetry with respect to the polar axis. R is equal to 2 plus 2 cosine theta ang given. I-replace ko ngayon ang theta ng negative theta. Na-verify na natin na ang theta at negative theta ay equal kapag ang function ay cosine. So, the second term is equal to 2 cosine theta. The equation goes back to the original equations. Kaya sabi mo sa decision mo, therefore, r is equal to 2 plus 2 cosine theta is symmetric with respect to the polar axis. Which is evident naman kasi kahit tingnan natin siya sa wala na mapapa-admit. Kahit tingnan natin siya sa mathway, di ba? This is R lamang. Okay. Our first term is 2. We have a second term plus 2. Punta natin ito ng 2. And our function is cosine
Okay? At siya ay hindi 2 theta, kundi theta lang. Symmetric siya with respect to the polar axis, positive, kaya nasa kanan siya. No? Yan ang hahanapan mo ng area. Na symmetric siya sa polar axis, ikaw ay hindi na magte-test ng theta beyond 180. From 0 to 180, okay na. Pero beyond 180, parang hindi mo na kailangan kasi imi-mirror image mo na lang siya. No? Kaya ang sunod mong solution ay bubuo ka ng table of values. Gamit ang calculator mo kasi ikaw na may allowed ng gumamit sa calcu sa final exam. This is your R or pwedeng theta din narinig yung result ng R. Kasi kaya inilalagay natin sa ibabaw ang theta, yun ang una mong gagawin, mag-substitute ka ng theta. Yan. Ito sa exam, yari na ang table, lalagyan nyo na lang. Para hindi na kayo maguguhit. Okay. So, may symmetry sa polar axis, kaya 0 to 180 na lang. So, pwede nating i-substitute ang theta na 0. Pwede nating i-substitute ang theta na 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, another quadrantal angle which is 90 degrees, another angle in between or more than 90, 90 plus 30 is 120, meaning padalawang pi over 3. Pwede din nating i-substitute yung patatlong 45, patatlong pi over 4. Ma'am, May may magpapa- magpapa-admit daw po. Ba't naman niya ngayon sinabal? O bakit ayaw ma-admit? Ayun. Okay. So, nasaan na ako? 120, 135. Bago mag 180 ay may 150 ka. Ang 150 ay palimang pi over 6. Dahil ang paanim na pi over 6 ay pi na yun, diga. Nasa sa 180 ka na. Okay. So, yan, pwede na. Tapos, pi na ang kasunod. Or 180 na ang kasunod. Yan pala, pwede na. Mayayari na ang graph niya. O, gamit ang calcu, pupuin nyo yan. Gamit are, ipapakita nyo kay ma'am ang solution sa inyong papel ng final exam. Ganare, R is equal to 2 plus 2 cosine theta. Yan ang given. If theta is 0, R is equal to 2 plus 2 cosine 0. Karing theta ang papaltan mo ng angle. Una mong angle ay 0. O, simplify. 2 plus 2. Ano ang cosine 0? Cosine 0 is 1. So, product ay 2. Sum ay 4. R is 4. Tama. Kasi tamo sa figure. Kapag ka ang angle ay nasa 0 degrees, ang radial distance mo ay nasa 4. Kita? Hello? Kita ga?
Ilagay na. Pwede mo aring i-box para makita ni ma'am ang mga values mo. O next, if theta is pi over 6, ang pi over 6 ay 30 degrees. Use the equation 2 plus 2 cosine pi over 6. 2 plus 2, ano ang cosine ng pi over 6? Press. Hindi na tayo magaganyan. Mahal, mahuhuli kayo. Madami pa kayong gagawin. Magpa-plot pa kayo. Magsosolve pa kayo ng area. Magkano are? Bigay kay ma'am ang value. Square root of 3 over 2. 2 plus, yung product na yan, ari ay magka-cancel. Sa solution mo, ari na lang. O, alam mo, ayan ay 1.732. I-add ang 2, 3.732. 3.732. O, yun ang ilalagay mo dun. 3.732. Dige, paiksi ng paiksi ang iyong radial distance dahil diga hanggang sa siya dumais dun sa pole mamaya. Research subject na tinuro ko sa Research? Tanong mo mong kay Rosalie. Limot ko din. May research ngayon mo sa STEM. 3 days. Kalimutan ko, ma'am. Yung radial distance mo, naiksi ng naiksi, ha? O, ipakita. If theta is pi over 4, r is equal to 2 plus 2 cosine pi over 4. 2 plus 2. Ang cosine pi over 4 ay cosine 45. Anong cosine 45? Square root of 2 over 2. 2 plus, cancel uli are. Ang magiging value mo ay are. Alam mong yun ay 1.412 square root of 2. 1.414. 1.414. Yan. Tapos, ipa-plus 3.414. O, naiksi. Na? Papakita mo lahat ang solution. 3.414. Dito sa sunod ay 3. Dito sa sunod ay 2. Dito sa sunod ay 1. Dito sa sunod ay hindi pala 1 yun. Nagdagdag ako ng 120 are ano. 1250 2 over 3 downward right angle cosine 1 nga. Pwede niyo siyang i-verify. Next, teka, yun ay 2 plus 2 cosine 3 pi over 4. 2 plus 2. Ang cosine 3 pi over 4 ay ano? Cosine patatlong pi over 4. Di 135. Negative. Nakakancel ari. Mangyayari ay 2 minus the square root of 2.
is equal to 2 minus square root of 2 is 1.414. Point 586. Point 2. Ano yun? Ano yun? Yung palimang pi over 6. 150, ano? 150. 150, 30 down. Down. Okay. 260. At kapag ka pi, ang R ay 0. So, mabubuo mo na ang iyong mabubuo mo na ang iyong graph. Provide na rin doon ang polar grid. Ito ipa-plot mo yan. Yan ang ipa-plot. Hanggang sa mabuo mo ito. Yan. Ay, sorry. Yan. Ito lang ibabaw ang mapaplot mo. Yung ibabaw lang ang mapaplot mo, magme-mirror image ka na lang para yung puso ay mabuo. Pero yung buong yan ang kukunan natin ng area. No? Yung buong yan ang kukunan natin ng area. So, we'll solve now for the area. Hindi na ako magpa-plot ha. Dahil ng polar grid, pupunta pa tayo dun sa ating graph. So, mag-area na ako. 1/2 times the integral whose limit ranges from alpha to beta of your r squared d theta. Or, area of the cardioid is equal to 1/2 r squared d theta whose limit ranges from alpha to beta. Okay. So, sa figure, ano ngayon ang ating alpha at ano ngayon ang ating beta? Alpha will be the lower limit. Something is wrong with my pen. Na nakita mo sa table mo, 0 ang beta, siya mong upper limit. Kaya pinaka malaking angle na sinubstitute mo ay yung pi. So, using the property of symmetry, by the property of symmetry, ay nako, ang aking pen, symmetry, anak yan ha. We will solve for the area by multiplying pamula dito hanggang diyan na lower limit at upper limit, kakalahati yan. So, i-multiply mo siya sa dalawa para kasama yung region sa baba. Dalawa nito. Dalawa niyan times the integral bali arena sa labas na i-multiply nung kalahati ha? Kaya yan ay 2 times 1/2 ipinakita din. Tapos ito ang ating lower limit, ari ang ating upper limit. Yung pinaka-R natin ay ayun na ari ang isusulat mong buong ari sa value ng R. Yun. 2 plus 2 cosine theta. Naka R squared. E square.
i-bring down ari. Ayan. Can you follow up to that step? Hello? Sa substitution na susundan. Class. Nandiyan pa kayo? Hello? 3. Bakit po ultimate sa 2? Again. May last po kang bakit po ulit yung 1 half sa 2. Chappy ikaw, Chappy. I-type mo nga. Ano nga? Ano sabi mo? Hindi ko maintindihan. Chappy ang dating mo, anak. Sige, basahin ko sa chat box. Nasaan yun? Ariing call. Ano sabi mo? Basahin ko dyan, ha? Are. Ito ay sa limit na ito, 'di ba? Sabi ko kakalahati 'yon ng graph sa figure 0 to 180 ay digay buong puso ang kukunan ng area, buong cardioid. Kaya ita-times mo 'yung sa 2 kasi may kabiak pa. Anong ibig? Ma, may I ask po kung bakit i-multiply po ang 1 half sa 2? Kasi sa limit na 0 to pi, half pa lamang yun ng puso. Half pa lang yun ng puso. Ginamitan natin ng property ng symmetry. Buong region ng cardioid ang kukunan ng area. Gets? Gets? Opo. Opo. Yung buo. Okay, so may I proceed now? We cancel 2 in the numerator and 2 in the denominator. Wala na tayong constant outside the integral sign. So we proceed squaring the binomial. We have the integral from 0 to pi of square the first term, product of the two terms times a constant 2, square the last term. Bring down the data. No? With that, pwede tayong maglabas ng constant. May 3 terms ka. Sa bawat term, divisible siya sa 4. No? So, pwede tayong maglabas ng 4 as a constant outside the integral sign. Ngayon, i-divide mo each term by 4. 1. This becomes 2 cosine theta. And this becomes cosine squared theta na lang. Bring down d theta. Huh? Integrate now. 4 times integral of d theta is theta plus copy the constant 2, integral ng cosine d theta is sine theta plus cosine naka-even. Recall. Integral of cosine squared theta d theta
is equal to the integral of 1/2 plus 1/2 cosine madodoble yun 2 theta d theta. We can take 1/2 as a factor because we have two terms. In each term, 1/2 is common. So we can take 1/2 as a common factor, and we can write that 1/2 outside the integral sign. So what we have now is divide each term by the common factor. This becomes 1 plus dividing, this becomes cosine 2 theta na lang, bring down d theta. Integrating, we have 1/2 integral of d theta is theta plus integral nito na naka 2 theta. Anong gagawin? Let u be equal to 2 theta. Take the derivative on both sides. Du is equal to 2 d theta. This d theta is this one. So we can take this papunta sa left by dividing both members of the equation by 2, giving 1/2 du is equal to d theta. Rewriting, we have 1/2 times the integral of cosine. Ito, nilet nating u. And d theta is 1/2 du. Itong 1/2 na ito. Kasi baka malim bakit nawala? Hello, bakit nawala, anak? Hello, can you hear me? Napapakinig si ma'am. Yes po. Yes po. Hello. Class, pakinig din niya ako. Bakit nawala? Sir, may internet kayo? Hello. Can you hear me, class? Yes po, nawala po iPad niyo. Okay. Allow me to share my screen again. Ngayon, pakinig niyo ako. Hello? Pakinig? Ba't yun nawala? Opo, ma'am. Okay. So, bumalik. Nawala ano? Bakit kaya nawala? Hindi ko alam ah. So, nasaan na ako? Balik tayo. Ulit. Ito ay ibinaba ko din eh. Baka malimutan. Tapos,
ang integral na ito ay dini ko pinocos. Cosine, nilet kong u, ang d theta ay 1/2 du. Kaya ngayon, pag ibinaba ko ito, mapapamultiply na times 1/2. Ang mai-integrate ay this is 1/2 theta plus 1/4 cosine. Integral ng cosine ay sine u. And our u is 2 theta. Wala ang internet. Hello, class. Hello. Kinig ako ngayon. Nabitaw ang internet din eh. Allow me to share my screen again. Asa na? Kita ang screen ni ma'am? Anak, kita ang screen ko? Hello? Kita ang screen ni ma'am ngayon? Class, kita ang screen? Hello? Pakinig ako ngayon. Yes po, ma'am. Okay. So, ngayon, na integrate na natin are, no? At ang result ay ito. So, ngayon, siya po sine 2 theta close bracket limits from 0 to pi. Iyang recall na yan kasi yan yung magsasabi na kung saan ito galing. Kung saan yang galing. Dini yan sa solution natin. No? Ayan. So, ngayon, tingnan mo to. Meron ka ba dyang sunod mong step ngayon ay isubstitute na ang limits. Huh? Remember, you're solving for the area. Area ay may 4 ka sa labas. Upper limit ka ngayon sa bawat theta kasi angle ito. Pi plus 2 times sin pi plus 1/2 pi plus 1/4 sin 2 pi. Minus 4 times 0 plus 2 times sin 0 plus 1/2 times 0 plus 1/4 times sin 2 times 0. Okay? Alam mo na ang sin 0 ay 0. Ita times sa 2, magsi-0 out yan. Product nito 0. Product nito 0. Kunin mo ang sin ng 0, 0. I-multiply sa 1/4, 0 na rin yan. I-multiply sa
4 na nasa labas, magsi-zero out ang lower limit mo. You will be working with the upper limit ng 4 times, bring down this pi, plus 2 times, magkano ito? 0 na yun, ano? RI sine ng 180, 0. I-multiply sa 2, 0. Ito, mumultiplyin mo lang ang 1/2 sa pi, di siya ay pi over 2. Hindi siya masisiro. Be very careful. Sine ng 360, 0. I-multiply sa 1/4, 0. Gayon lang ang kadali, di ba? 4 times, pagsamahin mo yung pi at saka pi over 2 LCD, dini ay 2 pi, dini ay pi. Magkano yun? 4 times 3 pi over 2. Pwede mo itong i-divide. 2. Kaya ang area mo ay 2 times 3. 6 pi. The unit is square units. Yun na yung buo. Yun na yung buo. Ha? Okay. Madali lang. Kasi yung pagsisimplify naman na ituro na sa inyo. Ha? Isa pa. Find the area of the region inside the circle R is equal to 3 sine theta, and outside the limason R is equal to 2 minus sine theta. Understood na ang B mo ay 1. Diba? A plus or minus B. Understood na ang iyong B diyan ay 1. Okay. Pwede mong simulan siya by sketching the region for R is equal to 3 sine theta, and outside the limason 3 minus sine theta. But for purposes of discussion, I'll be having it in a math way, no? Nang hindi tayo magtagal. We have here equation for the circle sine theta. R is equal to 3 sine theta, and R is equal to 2 minus sine theta. Nahan ang theta. Okay, hindi ko makita ang theta. Aray na lang. Yan. 2 minus sine theta. And we ask for the graph. Ililipat natin siya sa graph.
Yan. Yan yung ating figure. Yung blue, yun yung ating r is equal to 3 sine theta. Sa equation na r is equal to 3 sine theta, yung 3, yun yung diameter ng iyong circle. Nasa y-axis siya, or pi over 2 axis kasi gumamit siya ng function na sine. Nasa taas siya kasi positive ang sign niya. No? Doon naman sa red, ang ating value ng A ay mas malaki kaysa sa value ng B, kaya absolute value kasi anak yun ha. Absolute value yun. Kaya ang lumabas sa atin ay limason with a dent. No? Limason with a dent. Naka-downward siya kasi yung nagseseparate sa two terms or sa binomial ay minus sign. Tutukuyin natin yung region na kukunan, hindi kasi sila lahat isosolve ang area. Ang area mo lamang na isosolve ay inside the circle and outside the limason. Alin yung region na tinutukoy diyan? Inside the circle pero nasa labas ng limason. Nasa loob ng circle pero nasa labas ng limason. Sendan nga ako ng shaded region. Pwede kayong mag-screenshot. So sa device nyo, magkakaroon kayo ng picture na yan. So, pwede nyong i-edit. Sa picture na yan, shaded. Sendan nga ako kung alin yung tinutukoy na region na kukunan ng area. Pacheck nga po kung tama po. Meron na. Meron na. 1 po. Ayun. Tama, tama. Yan. Ayos, marunong. Nakita ko sa 03 ng tamang shade. Tingnan natin sa 01. Oo, tama din. Tama. Tinutukoy natin yung nasa loob ng blue pero nasa labas ng red. Okay. So, tingnan maigi, nasa polar grid ka, no? Diyan mo kasi makikita kung ano ang lower limit mo at ano ang upper limit mo. Doon sa shaded region, ha? Ano kaya yung lower limit? Kitang-kita ang lower limit, oh. Anong lower limit? Pamula saan hanggang saan? Kung titingnan natin siya sa graph. Sa shaded region lang. Anong magiging lower limit natin? Yung radial distance ng ano? Ng
Theta ang ibigay kay ma'am. Ano yun? Gusto yata yung analytical solution. O, tingnan natin. Ayaw manghula. Ano? So, meron kang dalawang equations, no? R is equal to 3 sine theta at saka R is equal to 2 minus sine theta. You take this as your equation 1, this as your equation 2. Tapos, ang ginawa mo, since R is equal to R, pinag-equate mo rin yung right side. Sabi mo, 3 sine theta is equal to 2 minus sine theta. I-transpose mo rin, sinama mo sa kapwa niya sine. Kaya, pag lipat nito sa kaliwa, yung negative 1, magiging positive 1 na yun. Kaya magiging 4 na sila. Tapos sa right side, may 2 ka. No? Ang ginawa mo, nag-divide ka both sides by 4 para mawala yan. Nung mag-divide ka both sides by 4, ayan, nag-cancel rin. Ang natira ay yung sine theta na 1/2. Nireduce mo na sa lowest term. Ang hinahanap mo'y theta para sa iyong upper limit at lower limit. Kaya, pupunin mo yung arc sine 1/2. Diba pagka hinahanap ang theta na ganyan, ang tanong sa sarili, ano yung theta na may sine na 1/2? Yan, diba? Kasi you're looking for theta here. Then the function, the inverse function is arc sine and the value is 1/2. Kaya ang tanong sa sarili, ano yung angle na may sine na 1/2? Ay tandang-tanda mo pa nung ituro ng ma'am. Pinakita pa ni ma'am sa graph. Lagi si ma'am na do-draw ng angle na kung i-draw ni ma'am yung angle na 30 degrees, yan, na pag ito drinaw ang perpendicular drop, 90 siya dito, and think of an equilateral triangle of side 2. So, ito po ay 2 ang distance. Ito kalahati ng 2 at ito is square root of 3. Nasa first quadrant ang aking triangle, kaya lahat ng x, y, and r ay positive. Nung ginamitan namin ng SOHCAHTOA, yung sine ng 30 degrees na equal sa y over r ay naging 1/2. Tapos nung i-press mo pa sa calcu, sine 30 degrees ay 1/2. I-verify nga, press sine 30 degrees. 1/2 nga ba? Hello? Yes po. Okay. So, masasagot na yung tanong din na anong theta yung may sine na 1/2? So, ahalsin ko na rin. May sagot na tayo. 30 degrees. Yun. Natatama yun dun sa point of intersection ng dalawang polar curves. Nasa mula dun sa shinadan mo, yan ang lower limit, pi over 6. Hanggang saan? O, tingnan mo din sa pakaliwa. Anong radial distance yon? Sunsunin, anong tawag dun sa ray na yon? Kasi dili sa kanan, ayun o, pi over 6. Dili sa kaliwa, ano siya? Hello? Anong radial distance yun? Anong ray yun? Para sa angle na ano yon? Kita ga ang aking polar grid?
Anong theta sa kabila? Hello? 5/6. 5 pi over 6. Oo. Ngayong 5 pi over 6, sabi ng Ma'am Padasyo, yun daw ay palimang 30 degrees dahil ang pi over 6 ay 30 degrees. Palimang 30 degrees. Kaya yun ay 150 degrees kung sa angle. 5 pi over 6 kung sa angle na radian. 150 degrees kung sa angle na degrees. Kung ating idodro, narinig naman siya sa second quadrant. Babawas lang ako din ng 30. Ito na ngayon ang aking 150 degrees or 5 pi over 6. Pamula dito ha, rotated siya counterclockwise. Ako'y asiwa pag walang arrowhead. Okay. Na pagka ganyan, gagamit ka ng reference triangle. Ari ang reference triangle mo na 30 kasi di ba 150 ito. Ari ay 30 ari. 30 degrees ito na reference triangle mo. Dahil 30 plus 150, 180. O ngayon, kunin mo uli yung sukat niyan triangle mong yan. Think again of an equilateral triangle of side 2. Narinig naman ang equilateral triangle mo of side 2. So, 2 ito, 1 ito, kalahati ng 2. Narinig square root of 3. O, tingnan mo uli sa SOHCAHTOA, ang sign niyan, 5 pi over 6 na may y over r. Digay ang y ay 1 at ang r ay 2. O di, another angle ito, 5 pi over 6, which will serve as our other point of intersection. Kasi dito, nung i-equate mo, para kang nagsosolve ng points of intersection ng dalawang curve. Points of intersection mo ay ito, 5 pi over 6, at saka yung pi over 6 din. Yan ang point of intersection na nakita mo dun sa figure kanina. So, gamitan mo uli siya ng property ng symmetry. By property of symmetry, bakit gagamitan po lagi ng property of symmetry? Para maiwasan natin yung 1/2 sa labas. No? By property of symmetry, ano lower limit natin ngayon? Pi over 6. Ano ngayon ang upper limit natin? O tingnan. Symmetric sa ano yung kukunan ng region? Yung shaded region. Saan may symmetry? Sa polar o sa pi over 2? Hello? Sa polar o sa pi over 2? Pakinig ako. Yung may shaded region nyo na nasa GC ninyo, kita nyo naman. Saan siya may symmetry? Sa polar axis o sa pi over 2 axis? Pi over 2. Sa pi over 2. Kasi pag tinupi mo siya sa pi over 2, magko-coincide yung curve na nasa kanan dun sa kaliwa. So, pwedeng ang kunin natin na kalahati ay simula sa pi over 6 hanggang sa pi over 2. Yan. Susolve na natin ang area. Ang area ay 1/2 times the integral whose limit 1/2 times the integral of r squared d theta from pi over 6 to pi over 2. Since kakalahati yan,
i-multiply natin siya sa 2. Yan. Substitute now our R. R cancel na. Yan. Area now is equal to the integral of R squared. O, ang R squared mo ay dalawa. So, pag maminusin mo, dahil dalawa siya na given. Para lumabas yung shaded region, maminusin natin ay circle minus the limason. Circle minus nung limason equals the shaded region. Kita ga? Kita sa figure? Hello? Hello? Pag pinag-minus natin yung circle minus the limason, ang lalabas ay yung shaded region. Kaya yun ang lalagay natin sa ating solution. We have the circle. Ang circle natin ay 3 minus sine theta. 3 times sine theta na naka-square minus equation ng limason 2 minus sine theta 2 minus sine theta na naka-square, and everything is multiplied by d theta. This is from pi over 6 to pi over 2. Simplify. Ito, ilalagay muna natin. Square. Magkano ang square niya? Square 3. Square sine square. Square sine. Then, square the first term. Product of the two terms times a constant 2 is square the last term. Close bracket, bring down d theta. Next is to distribute or to remove the parentheses. 9 sine squared theta minus 4 plus 4 sine theta minus sine squared theta, close bracket, bring down d theta. Combine like terms kung may mapapag-combine. Naka-squared, pwedeng pagsamahin. 9 minus 1 ang ibig sabihin. So, meron kang 8 sine squared theta. Wala na. Ibe-bring down. Close bracket, d theta. Ito. Naka-squared. Alam nyo na yan. Anong gagawin? Pwede kong ilabas ang 8 at i-integrate are. Pag in-integrate mo yan,
Para kang may 1/2, nakasign ka, minus, tapos cosine are na madodoble ito. Close quantity. D theta. Maglalagay na ako ng d theta dahil nag-integral ako doon, ha? Minus, gagawin ko na lang, i-distribute ko na lang ang d theta per term. Plus, nasusundan up to that step, ano? Distribute 8. I-distribute ko ang 8 sa sunod na step. Baka makalimutan. Meron akong 4. Tapos pag in-integrate ko siya, integral ng d theta ay theta minus 8 times 1/2 is 4. Tama, no? 4. Tapos naka 2 theta ako. Anong mangyayari? May 1/2 akong constant. 4 times 1/2 is 2. Integral of cosine is sine u. Nasusundan? Nag-let u ako. Magkakaroon ako ng factor ng 1/2. Mapapamultiply siya. Tapos, 4 times 1/2 ay 2. Integral ng cosine u ay sine u. Kung hihimayin nyo term by term, mas okay. Minus, narinig na tayo. Bring down your 4. Integral of, ano yan? D theta is theta. And then, plus, integral of, ano yun, minus or plus? Minus. Ang middle term ko ay minus, ano? Ang middle term ko ay minus, naging plus. Tapos, magiging ano yun? For integral na re ay negative, kaya ito ay magiging negative. Ilalagay ko para alam kung saan galing ang negative. Pi over 6 to pi over 2. I-bring down ko muna lahat. I-multiply ko yung negative. Naintindihan up to this step? Hello? Naintindihan ka up to this step? Class? Tapos, nakita mo na may negative 4 theta ka at positive 4 theta, magka-cancel yun. Ano na lang ang matitira? You're solving for the area. Meron kang bring down, minus 4 cosine theta, limits pi over 6 to pi over 2. O, pwede na tayo mag-substitute. Negative 2 times sine times 2 times pi over 2
minus 4 times cosine pi over 2. You're done with the upper limit. Minus, need to enclose that, negative 2 times sine times 2 times pi over 6. Para hindi magpatong-patong ang parenthesis, we'll make this a bracket. First term pa lang ako, negative 2 sine 2 lower limit minus 4 times cosine of the lower. Hello, na bumitaw na naman ang internet. Allow me to share my screen again. Abala eh. Can you see my screen now? Rohan. Kita na ang screen ko. Hello? Yes po. Okay, very good. Going back. Minus 4 times cosine of the lower limit. Mag-simplify ka muna. Be careful. Negative 2 times sine. Ito makakancel. Pinaka-angle mo pa dyan, my cosine. Ay, sorry. What is sine 180? 0, diba? Minus 4 times. What is cosine 90? 0 pa rin. Minus sine 60. Times 60 is square root of 2, square root of 3 over 2. Pero auto, yan. Remember, may negative ka ha. Ito, pwede mo na itong canceling. Yan. Ito, pwede ka rin dito mag-cancel. Ito ka dito. Tapos, repeat mo rin. Positive na siya. Positive square root of 3. Tapos, root of 3. Para ka ditong may numerical coefficient ng 1. Kaya 1 square root of 3 plus 2 square root of 3 may the unit is square root. So, ganun mo lamang sosolvin ang area ng polar region. Sa case ninyo, kailangan nyo talagang mag-practice.
practice para makuha nyo ang tamang solution at sagot sa final exam. Isang number ito sa final exam. Pwede na namin i-provide ang pag-uusapan pa. Polar grid, yung drawing ng table of values para fill in nyo na lang. Tapos open formula po ma'am. O sige, open formula. Basta alam gamitin ang formula. O, kita ninyo may top 7 tayo sa board exam ng EE. Isa. O, sa batch nyo, dapat mas marami. 4, 5, 6 kayo. Kasi pwede naman suno-suno sa place. Ay ma, makapasa lang. Pwede na. O, edi yun. Basta mag-aral. So, ganyan kumuha ng area ng polar region. O, gusto nyo mag-assignment ako para sa practice ninyo. Dahil ibibigay ko pa ang PDF. Bigay ko ng number na nasolve ko na. Bigay na hindi ko pa nasolve ang area. Practice. Manood kay Sir Amboy. Find the area. Of the region. That lies inside the circle are ibahin naman natin, iba naman ano tayo. Ano nga ito? Dito tayo. Ini ba ang cardioid? Ini ba ang kapares? O sige, pwede circle pa rin. Ini ba naman niya ang kapares? R is equal to 3 sin theta pa rin. And the cardioid. R is equal to 1 plus sin theta. Ang ating example ay limason, ari ay cardioid. So may makikita tayo sa graph na circle at hugis puso. Sa loob ng circle, pero sa labas, and that lies inside the circle and the cardioid. Buo ang cardioid. Inside the circle and the cardioid. Tingnan natin sa graph kung alin ang tinutukoy. Yan pa rin siya. Ito ginawang plus. Ayan, ginawang plus. At ito ay 1. Excuse me, R equals 1 plus sin theta. Whereas for its graph. Okay, yun. Inside the circle, sa loob ng circle, at ng cardioid.
sa loob ng circle at ng cardioid. Teka, i-verify ko lang kung yung pag-verify ng cardioid o... oo, tama. Inside ng circle and the cardioid. Labas na yung pinaka-heart. Kasi hindi na siya inside ng circle. Ano? Tama? Hello? Labas na yung pinag-anuhan ng puso sa baba ng pula. Kasi hindi na siya inside ng circle. Tama, class? Kita nyo sa figure? Hello? Nakita? Ganun uli ang limits natin. 5/6 kasi symmetry pa uli siya sa 5/2 axis. Kaya by symmetry, ang lower limit ay 5/6, upper limit ay 5/2. Madali lang yan. Isa pang assignment. Dadalwahin niya. O isa na lang. Yan na muna. Then I'll be giving the PDF.